Nandito tayo sa Erishai Talk TV and pag-uusapan natin ang about sa bagong palisiya ng PR or Permanent Residency in Japan. So, madami mga nagpa-vlog, madaming content creator na gumawa ng mga vlog at saka maraming nagpapalabas na mga result daw na kung ano-ano. And then, para po tayo ay maklaro at maintindihan natin, popost po dyan sa baba ng aking link sa legit po na nagbabalita dito sa Japan kung ano po talaga ang new regulation ng Japan. And para po sa akin, either mag-PPR po kayo or post visa pag-a-apply, nasa sa inyo naman po yung kung gusto nyo ituloy o hindi ang pag-a-apply. And para sa akin, pag nandyan na, gagawin natin. So, ituloy natin ang ating usapan about permanent visa ng Japan or paano pag-apply. And then, sa link ko, nandiyan po yung mga price kung magkano ang mga payment or bayaran na nabago. So, yung price na bago na po. And then, meron po akong napanood na vlog or parang binidyo lang nung nag-renew ng kanyang permanent residency sa immigration. So, ang sabi niya, nagtanong daw siya kung yung my number at residency card iisa na lang. Require ba daw talaga yun? Ang sabi daw ng immigration, optional. So, pwedeng ipagsama or mas magandang hiwalay. Para po sa akin, mas maganda hiwalay. Kasi privacy mo yung residency card mo. In case nga naman mawala, hindi ka kabado dahil residence card yun. Pwedeng magamit yun, pwedeng ma-scam. So, yung my number, hiwalay dapat. Hiwalay din ang residence card natin. Kasi nga, yan natin, yan ang ID natin eh. Yan ang ating identification. Kasama na yan sa passport, kasama na yan sa address mo, lahat. So, mas maganda, hiwalay para sa akin. And kung gusto daw niyong ipag-isa, madali daw makuha 1 week, within 1 week lang. Pero may bayad Samsung yan yata. Kung hindi ako nagkakamali. So, para sa akin, ang pag-apply ng mga visa ngayon, or higpitan man, follow the rules tayo. Susundin natin kung ano ang patakaran ng magagawa sa kanila. So, pasensya na, nandito kasi ako sa loob ng toilet. And then, follow na lang natin ang rules. Para sa akin, go. Kung mabigyan tayo, basta kompleto tayo ng documents, nagbabayad tayo ng tax, nagbabayad tayo ng lahat ng responsibilidad natin dito sa Japan, nagpapasa tayo ng mga papel-papel na kailangan, kasama na yung papel ng asawa natin. Kasi ako talaga hindi pa permanent, kahit 32 years na ako nakatira dito guys, dahil medyo may problema talaga sa taxes about sa asawa ko. Mahabang istorya na yun. And then, yung 45 kalapad na dapat kikitain natin, kasama na po yung sa asawa mo at sa'yo. So, the total is 45 kalapad. So, yan lang ang ating maisishare guys. And thanks for watching and subscribe. Bye!